music stations and music station BBS. Basta Bareta, sigurado. Alas 5:55. Alas 7:55. For decades, LYRR Deca Homes has been committed to building quality homes for Bicolanos. Introducing Deca Asraya Residences, your haven for luxe living in the city. This new community is inspired by its name Asraya, a Sanskrit word meaning one who gives refuge, shelter, and protection. Elevate your home, elevate your lifestyle with our elegantly designed 3-story units with carport and provisions for 5 bedrooms and 4 toilets and bath. It features lot area of more or less 78 square meters and a floor area of 145 square meters. The ground floor area offers provisions for foyer or receiving area, dining area, kitchen area, 1 bedroom, service area. The second floor area offers provisions for living or family room, master's bedroom with toilet and bath, 1 toilet and bath. The third floor area offers provisions for 3 bedrooms and 1 toilet and bath. Redefine community living with its premium amenities. The Deca Asraya Residences Clubhouse features a multi-purpose facility with swimming pool. Deca Asraya Residences is an emerging district in the pilgrim city of Naga, located close to the Basilica of Our Lady of Peña Francia and other churches. 11 kilometers from Naga Airport, 2.5 kilometers from CBD Bus Terminal, 2.4 kilometers from Bicol Medical Center, 100 meters from Basilica of Our Lady of Peña Francia. Welcome Lux Living at Deca Asraya Residences. Bawal ang duwag, bawal ang takot, bawal ang pasaway. Sa Radyo Banat X3 kasama ang mga BBS Banat Patrol at ang bad boy sa radyo, Benji Rivera sa BBS Banat X3 sa 91.9 BBS. Mga tugang maray na aga po, sendo ka po, saldaw po, tabi kita ngunyan kan, aldaw kita kan, Pierkulis, petsa 31 na kan, bulan kan, Disyembre 2025, oring aldaw kan, taon na 2025, at siya na matanga, iyon na po ang paglaog kan, bagong taon. Mga tugang, kaibaran niya ito dyan sa Engineering Department, iyaon dyan si Sir Chief Engineer Ariel Camarote, sa pangaran kan regular host kan programang Radyo Banat, si Tito Benji Banat Rivera. Kita po ang temporaryong mag-iirbanan, digdi po sa laog kan programa. May kasibutan lang po na inaasikaso si Banat Benji Rivera, kaya kita po ang temporaryong mag-iirbanan sa laog kan programa ng Radyo Banat, mga tugang. Kadakol ang mga development, kadakol ang mga barata ngunyan mga tugang, digdi po sa tuya, saro na dyan, nagluwas na itong DNA result kanda bangkay mga tugang na nako aduman sa party mismo kanda banwaan kan Kabusaw. Ratyan kuananta ni na follow up PNP chief kanda banwaan kan Kabusaw sa paagi po ni Police Captain Albert Hubin. Kinumpirmar na ang bangkay na nako apo duman sa party mismo kanda banwaan kan Kabusaw, Camarines Sur, mga tugang, iyo naggagadan sa magtugang po na Divina Gracia digdi po sa party mismo kanda Barangay Concepcion Pequeña and Barangay Concepcion Grande kana nakalis na bulan. So magkakaigo kita ng follow up dyan po sa nasambit ng bagay. Pero bago yan, kununtan regular host kanda programa, nasa ninya po si Tito Benji Banat Rivera. Tito Benji, good morning, come in. Yes, partner Judel, good morning.
kamusta ang pasok kan sa tuyang audio digdi sa location ko partner? Malinawon 5x5 na sa imong dating tabi. Okay, thank you ha. Thank you. Igwalang po kitang ano ko diyan natugaan ng mga bagets. Kaya sibot kita ko niyan Nadil, araw mo naman masabat kita gabos kita mga Pilipino sa bagong taon at yan partner. Yan ang pinagkakasimutan. Ang iba nasa bakasyon, ang iba talagang bakasyon grande. Walang takalang din situation report din sa sentro, sa downtown. Grabe din, halos gabos na paratinda. Bayo na parabakal. Ang kasentrohan kanda kasubangginil, puon pa lang mga alas 7. Kulang lang para bakal kadakol para tinda. Bayo ng parabakal gabos sa paratinda. Sakop na ang mga tinampo sa downtown area. Dahil na nasunod yung sinabi kan City Hall na magiging strict na sila sa pagpapatinda ko yan na Kapaskuhan and bagong taon at sabi partner. Tangan man kayong dakupon pa yan. Yung kali, ang magiging na lang ng polis, maghilig na lang. Pingihilig ko sa sumanggi sa mga otoridad, PNP particular, is naka-juruti ba din, kaya lang tolerate ang mga nagtitinda. Alos grabe ang traffic dyan po sa downtown kaya sa Bangkinil. Kasi uso sa itong mga Pilipino iling pampaswerte. Well, mga bilog-bilog na rin. Yung mga prutas na yan, kadakol nag-aaragawang prutas. Kadakol nga di prutas, kulang para bakal. Well, kadakol bilog. Yung problema, pambakal din. Kadakol ko tang mga mababakal pampaswerte. Ang problema, halos mahalon. Ibang presyo ko na partner. So biglang ulan to si presyo. So dati kanto 45 pesos kabangang kilo ngunyan na dubli. Ay grabe. Grabe dahil halos yung mga ibang prutas na dahil naman nga mga pinapansin minsan sa mga market. Tinitinda. Ganyan. Tapos binabakal pa ang pagtubod kan na ibang mga kababayan is pampaswerte. Pati arangita tambak. Ay dakol ko yung arangita din. Sabi kaya depende na lang yung mga tugang sa pagtubod akal sa tuyang ibang mga kababayan din. Aram ko ang iba talagang pinipirit na makumpleto yung prutas na yan. Pero ang iba man ang advice na lang nil, dagdagan ang pakaji, ang mga prayers. Mayroon ng darakupan. Isain. Diyan sa sa mga paratindang iyan, manang darakupan, irilingan na sana. Actually, kasi mag-partner, mayo man dinadakot mo hirap man talaga kanina mga nagtitindang ini, kung dadakotun mo, nagkarapital mali. Ang iba kanina, alsada, yung mga butang mo na, alsada lang, pinatindang iba. Tinugutan na lang, inot na inot, sarong aldaw man lang iya. Yes. Okay na yan. Minsan man lang yan, partner. Minsan man lang na yan. Kaya tugutan na kan mga ano pa po dyan din, mga PSO, tapos iling nasa city public market. So, yan ang obserbasyon. Sigurado at yung tabi din, mas madagsa pang mga parabakal. Pero kasumanggi, gulpi na po. Gulpi ng mga parabakal, mga nagtitinda dyan sa sentro, yung ang cost ng traffic dyan po sa downtown. So, grabe na ang traffic tulos, amay pa, matraffic na. Ako niya, dahil pa ko naka-agi, sabi ko may duduman lang kami ko dyan, amay. Partner, thank you sa pag-relevo sa po. Naka-schedule kaya ining lakaw bing pamilya partner. Naka-schedule haloy na. Kaya sabi ko, prepare kami amay para iwas sa traffic partner. Okay din. Anyway, makatugang,
duman po sa mga naghahalap nil kan sa tuyang 500 pesos. Partner, dagos yan hanggang atyan. Digdi po sa programang Radyo Banat. Igualang kitang problema duman sa sarong para agtabay tanil. Actually gali, ang sa mga digdi sa programa dapat naka-like, naka-share, naka-follow sa Radyo Banat nil. Paghiling ta kasi account ka na sa tuyang para agtabay is mayo siya kay kung inaapod kang like, share, follow, partner. Kaya lang nagpapara PM sa to, pagbigyan ta na, ano din? Pagbigyan ta na yun. Iyo. Pagbigyan ta na taon na. Kaya Makatabang lamang, makatabang. Pasakatan. Kaya nga ni, makatabang lamang pasakatan. Yan. Okay. So, halapan niya lang din, at siya nagpipili pa kita, ng manggaganda ko dyan na aldaw. O dyan pong, 31, tama? December 31, o kaya si mga paraantabay po na programang Radyo Banat, thank you very much. Asahan po lindo, at sa mga kasunod pa kaldaw, next year, partner, mas papakarahayon ta sa tuyang programa para sa Mas mga madakol pa. kababayan ta. Madadagdagan pa yan, 500 na yan. Ay, pwede. Kaya ang tapay lang po kamuniki sa programa may hindi po sa Bicol Broadcasting System. Thank you sa management nil, sa Ma'am Nelly, sa Ma'am Lalaine, sa Adminta, sa Ate Joy, Ate Sherry, and sa mga pagkiribat na dyan, sa technical, sa production. Salamat, no? Mairibala pa kitang halawit sa 2026 na partner. Mag-ingat ang mga kababayan sa paggamit ng paputok, Mel. Iyo. Grabe. May mga paputok ko nyo talaga makukusog. Oo, kadakol ng tinamaan tulos. Dahil pa nag-aabotan na pagsabat kan bagong taon, kadakol ng nairido. Grabe. Yung aki bagang itong sa National News partner. Puro tulsi kamo. Grabe ito. Kaya mag-ingat po kita makatugang sa paggamit din na paputok at siyan pong pagsabat sa bagong taon mga partner. Kaya control ka lang, latag kan sa inyo pong mga GCash number para dulan po sa 500 pesos na ipapalaw po bilang pasakatan kan sa tuyang mga kababayan. Latag lang po kan sa inyong GCash number, pero dapat naka-like, share, follow po sa BBS, particular na din sa Radyo Banat. So, yan ang sa tuyang pangatudan at mga kababayan naghahalap, may naghahapot. Kung pwede lang ka din, pagbigyan tagabos, kaya lang din mataya din. Day aya kang budget. Kaya okay na to. Kung Christmas, hanggang ngunyan pong bagong taon, sige po kitang pakonsuelo sa tuyang mga kababayan. Okay. Well, anyway, at Chanel, baka ma-interview din doon o ma-interview ta si Governor Elray Villafuerte. Standby lang makatugang at may announcement ang sa tuyang pong Governor kan probinsya. Kaya si Boss Aye, paki-monitor na lang sa tuyang mga dapat kan na radio station sa Radio Cavite. Asin na po ang madra ang ma-interview kay Governor Tadil. Standby lang din ha. Kaya sa mga kababayan abangan po baka arasyan lang ma-interview kan mga radio station hindi po sa probinsya, BBS, RK, EB, EB na ang KN Partido para sa interview ko kay Governor Ray. Aram mo kasi nil, nagkara din kariribungan pa kanil, iling pahayag ni Congressman Libeste. Iyo. About naman sa Cabral Files. May pinadara ko Ito pala na inikit niya pala to. Yes. Yan ang sinasabi. Kinuha niya pala ito duman. Ayong paaram. Dawa pa sa biyod na dalil na ito ay halik mismo kay
dating Yusek Cabral, bayo siyang karapatan. And sabi nga, di po yan na authenticate, bayo po magpapatunay na yan pong kaput ni Congressman Leveste is talagang totoo ngayon. Bayo makapagpapatunay kayan. Then, kaso sabi, nagpahayag na po ang Ombudsman forward ko na po mga tugang i-play mo na lang yung pahayag po kang Ombudsman. Sabi nil, hindi porket na may insertion is corruption na. Yan ang dapat ang sabihin nil sa mga kababayan ta. Tama. Kasi nil, ang insertion, ginigibo yan kan ibang mga congressmen, mga senador, para po yan sa distrito nila. Iyo. Para magkaigwa po din proyekto. Para magkaigwa pong mga maitabang sa satuyang mga kababayan. Yan po ang ginigibo kan mga opisyal para yung mga kababayan ta is maka-benefit kan mga programa ka gobyerno. Kaya sabi kang Ombudsman, hindi porket merong insertion is corruption na. Ang mangyayari, malaw dyan din ang corruption mga tugang kung nagkaing ghost project. Iyo, kung dahil mo ginastos, ibinulsa mo. Pero kung ginastos mo, patapos nahiling kang tao, yaw naman si project, napapakinabangan kang tao, may problema yan. Yan ang definition kan Ombudsman. Tadawa pa na igwang insertion, tabako bandang maraot yan, ang nagkakaigwa lang pong kaso kung nagkaigwang ghost project, malasado si project, na pag-inspeksyon bayo man. So, dyan magkaka-problema din. Pero hindi po inaapod na insertion alone, halos na gabos matigwa kayan. Ang nangyayari kaya, partner, kung igwa kang halimbawa 1 billion na proyekto, dahil manahiling sa distrito mo. Iyo baga? Iyo. Oh. Halimbawa, igwa kang 3.5 billion na proyekto sa lugar mo, tapos nagkagarama si Kulay o si Siwol, harap sa partido, diyan magkakaigwa problema po, partner. Iyo. Yun ang malasado ang project. Malasado. So, yan ang pahayag po kan Ombudsman. Kaya hindi pong sinabi ni Congressman Leveste, gulpi po nagtutubod na nagiging siyang selective. Gusto tan sabihin, si gusto niya pangaranan, si gusto niyang ibulgar, yan po ang ibinubulgar niya. Pero yun po mga agenda, yung iba pong katuyuhan, ni Congressman Leveste, nagiging political din. Pag ikinagkapalan dyan sa Cabral Files na yan, medyo maraot na ang paghilig sa ibukang publiko, which is pagtubod partner. Kaya arasan po, si Congress o si Governor El Rey mapa-interview para dyan sa nag-akusasyon kasi may mga naglulungan sa tabi nila mga fake news na naman nila. Grabe ang fake news. Mabagong taon na tayo pa nagtuturol specific mga trolls na rin. Kaya nakulaong pong bagay na nakaka-apekto ining arm kaning bareta na pinaluwas po ni Congressman Leveste. Ginagamit kasi ni mga tugang ibang mga kalaban sa politika, nag-ride on ako dyan para rakuton, gibuan issue, ipropaganda, hindi pong ibang mga leader sa sabi partner. So yan muna partner ang sa tuyang dagdag na informasyon sa katuya pong mga kababayan o troll pa lang partner. Mag-iingat po sa mga biyahe, sa paggamit din ng mga paputok, mas the best kalinil, yaon sa pamilya nil, iribala ng family, Happy New Year sa mga kababayan ta. Ang importante sabi kalinil is ang pag-adyo nil, prayers para sa mga kababayan tang kulang ang pagtubog sa taas. So then, thank you very much sa mga kababayan po sa Radyo Banat, sa mga paradangog, thank you. Alipunig din sa location sa downtown area.
si Gabby Rivera, Mabalos, Pasta Barreta, sigurado. BBS. Basta Bareta. Sigurado. Salamat tabi kami G kan sa imong heras na impormasyon. So iyan na mga tugang ano po duman sa mga parantabay kan na programa nga Radyo Banat digdi sa BBS. Dagos-dagos lang po na pagpadara nindo kan na Gcash ano. At dagos man po pag pili kung sisay po posibleng mapadarahan ni 500 pesos mga tugang kada host na programa nga Radyo Banat Kabinji Rivera. Kaya duman sa mga kababayan ano po, sige lang padara lang po kana sa indong mga Gcash number tangani pong igwa kita ninda pasakatan na 500 pesos kuning kaso kita maswerte na mapadarahan po yan sa indong mga Gcash ano po. So, antabay lang duman sa mga kababayan Bueno, mga tugang, partner, baka pwedeng maapudan si Police Captain Albert Hubin kanda banwaan kanda Kabusaw Camarines Sur. Digdi po mga tugang, may nagluwas ng mga impormasyon na sinasabi po mga tugang na nagluwas na DNA test duman po sa bangkay bagang nako sa banwaan ka na Kabusaw duman sa may dagat ka na Kabusaw sa Castillo ano po so itong bangkay na nako duman mga tugang maski nga ni pinag-kumpirmar na kay ito mga bulan ni Nobyembre pa nako si bangkay maski nga ni Nobyembre o sa bulan ni Disyembre basta ro kaya so maski nga ni mga tugang ano po kan Pizza 9 Pizza 9 kan Disyembre nako itong bangkay duman ano po sa may lugar kan Castillo Kabusaw. So, maski nga ni kinumpirmar na ito kadtong magurang ka na tugang mga tugang na iyo to bangkay nga ni Marpy Hupansya suspect sa paggadan po kan magtugang na Divina Gracia ano po dyan sa Concepcion na Pequeña and Concepcion na Grande duman po mga tugang daiman go na pinagabaliwala kan PNP ko na ito iyo o bako mas nagpasiguro man giraray na Philippine National Police maringya kaniyo ipa sa irarom sa DNA test tangani nga masiguro kung iyo man giraray para mahali itong pagduda kan mga tao na baka ngaya pulgay ngaya ito baka ngaya iba bako nga itong suspect na si Marpy Hupansya baka iba nga ito kaya mas pinagmaray kan grupo na ipasairaron po giraray sa DNA test na nasambit ng bangkay ngunyan mga tugang ang resulta kan DNA test nako duman sa bangkay na ito sa Banwaan kan Kabusaw digdi po nakumpirma asin kinukumpirma sa resulta kan DNA test na si ang bangkay na ito iyo po talaga si Marpy Hupansya ang suspect duman sa Divina Gracia double murder case mga tugang ano po iyan basado po iyan sa liderato kan Philippine National Police matapos na kumpirmaron po mga tugang nako ang bangkay duman sa baybayon kan Castillo Kabusaw kan Pizza 9 kan bulan kan Disyembre iyo suspect sa double murder case duman sa magtugang na Divina Gracia sabi nga ni 99.9% ang resulta sa ginibong DNA testing asin pukal swabbing mga tugang kung sain pariyo pong pinagakuanan kanda sa indang mga laway magurang kanda suspect mga tugang so ninuli kani sa resulta kaniyo pong sinasabing double murder case mga tugang ninuli kan resulta kan DNA testing pwede po nang makuha kan pamilya kaniyo pong si
Marfi Ofancia itong abo ta sinulo na po ito itong bangkay. So pwede na makuha itong abo o itong abo kay ni yaon po duman sa party mismo, yaon dyan sa Naga Imperial Crematory asin mga tugang iyan nakabugtak nakapreserba iyan na mga tugang. So kan pizza 7 kan Disyembre kung magigirumduman ta kan pizza 7 kan Disyembre banggi ito kan makuha po ni na gadan ana magtugang na dibe na grasya mga tugang alagad digdi na nakuha na mga bangkay ninda sa magkasuway ng lugar. Sa magkasuway na lugar, digdi po sa laog na siyudad Canaga, si sarong bangkay itong huben, itong estudyante na nakuha itong bangkay duman sa indang iniistaran. Si saro mga tugang itong live-in partner kanda suspect nakuha itong bangkay duman sa Concepcion na Grande, Naga City sa may sarong lugar kanda subdivision na mga tugang. Duman nako kaya digdi sagkod kay ito inanap kan mga autoridad na suspect although makusog itong sa indang kapot-kapot na mga ebidensya na pwede po mga tugang na si Marfi Ofancia iyo po and salarin iyo and suspect alagad day maaraman kun sain. So sige si giboning investigasyon kan mga autoridad may mga CCTV na nakuha mga tugang nagkukurahaw itong saro sa mga biktima si pangarang kadtong suspect na sinasabi and digdi mga tugang igwapa nakuha pa ito pong mismo na kutsilyo na pinagamit may CCTV pa na nakuha mga tugang duman sa sinasabing lugar pero di man na nakuha na nin na footage nawaraan na suspect so mas lalong nagkaigwa ni na pagduda ana mga autoridad na pwedeng may pagkaaram ini and mga pirang aldaw habang pinagahanap itong suspect may nakuha man po ni na bangkay duman sa dagat kan Castillo Cabusaw may nakuha ni na bangkay and si Inot ang sabi ang binasihan ito pong sulot na singsing kan suspect pagkatapos itong sulot na bado pinagabisto kan tugang asinman kan ama and tanganing makumpleto pinagpasairaron po sa DNA test may surat pa sa cellphone na mga tugang na nagahagad nin tawad itong suspect iniyo po si Marfi nagahagad nin tawad sa parte mismo kan magurang and duman sa pamilya kan biktima na mas lalong nagpakusog sa investigasyon kan mga autoridad na ini talaga ang responsable sa paggadan na mga tugang fashion crime fashion po ang sinasabing rason digdi po sa paggadan sa mga tugang ngunyan nagluwas na po si resulta and kinukumpirma kan mga autoridad na ito pong nasambit ng resulta kan DNA testing 99.9% na nagluluwas po na nakuang bangkay duman po mga tugang sa Kabusaw bangkay talaga kaniyo po dang si Marfi Ofancia mga tugang kaya ninuli ta nagruwas na itong resulta kan DNA testing so close case na case close na iniyo pong nasambit ng kaso so tapos na po mga tugang mayo naman in hahabulon pang responsable
digdi po sa nasambit na nga krimen, ninuli po mga tugang ta si suspetsado gadan na. So gadan na. Kaya tinutugutan na kan mga autoridad itong abukan na suspect pwede na nga kuunon kada pamilya tangani na maibugtak naman sa tamang lugar. Kada pamilya iniyo pong abukan na sa indang aki. So si magurang kada biktima mga tugang dahil pa naniniwala kan na mga inot na mga aldaw na bako itong nakuang bangkay duman po sa parte mismo kan kabusaw bako ito ang suspect. Kaya ang pamilya dahil pa man nagpapaluwas po ni na pahayag ang pamilya di Binagracia kung ano ang sa inda pong pahayag. Pero para po sa mga autoridad ninulita igwanan nin resulta kadtong DNA testing mga tugang and nagmamats po dumanda sa parte mismo kanda bangkay na iniyo po si Murphy Hufancia. Kaya tapos na po ang investigasyon. Sinasabing close na ang nasambit na pong kaso mga tugang. Kumbaga entero na po solve mga tugang. Sumayo naman mga mananagot kani dahil man pwedeng kasuhan ka ni si magurang ta dahil man involved. So kung buhay ko ta na itong suspect iyo man lang to ang pwedeng kasuhan, iyo man lang to ang maging mananagot sa nasambit ng kaso. Digdi po. So madali nilalauman nga ni na pirang yang bulan pirang bulan nga mangyayari ang pagpapaluwas ka na resulta ka na DNA testing, pero madali mga tugang si DNA testing ginibo pizza 9 pizza 9 kanda bulan ka Disyembre durante kan makuha ang bangkay ka na nasambit na nga persona sabay nagkaigwa po ni na DNA testing and ngunyan ngunyan na mga tugang kasudma nagluwas na po itong resulta kanda nasambit na po eksaminasyon. Iyan so ang mga autoridad tapos na sa pag-imbestigar, dinuli po ta kinukonsidera na ninda na close na iniyo po asin solved na iniyo po nasambit na kaso. Bueno, so iyan na mga tugang na update duman po sa parte mismo kanda sa parte mismo mga tugang kanda pagkagadan kana magtugang na di Binagracia digdi po sa laog kan Ciudad Canaga. Iyan nangyari kan Pizza City. Pizza City po kada bulan kada Disyembre. Bueno, mga tugang ansaro pa po sa makateritristing nangyari. Papatapos na lang ko na taon na mga tugang may nangyari pa. Iniyo bako mandigdi sa laog kan na probinsya kan Camarines Sur pero magserbi ini yung patanid mag-ingat man giraray ang mga kababayan ta digdi po sa laog kan Camarines Sur Naga and sa parte kan Iriga City ingat man giraray kita. An makateritris digdi kasudma amay ni na pagkaaga na diskubre mga tugang ana bangkay ka na duwang persona pariyo babae mag-ina mag-ina mga tugang iniyo po na discovery na nagkakarigo sa sadiri nindang dugo duman sa luwas kan sa indang harong ana ina mga tugang itong sarong bangkay kan na babae si ina to 50 anyos ana edad kadtong babaeng ina ninda. Si Saro Daraga, Daraga 22 anyos ana edad, aki kadtong babae. So pariyo po sindanado kayan na mayo na ninabuhay nagkakarigos po sa sindang mga sadiring dugo duman mismo sa luwas kan sindang harong mga tugang kan ini po mahiling ka na mga autoridad abutan itong nasambit ng lugar. Tad-tad po ni na saksak sa manlain-lain na party kana sa indang lawas. Ini pong mga biktima. Talagang di bubuhayon ta mga fatal po ang tama.
kaniyo pong mga biktima mga tugang mag-ina. Ngunyan, sa pag-imbestigar kan na mga autoridad pagapot-hapot duman na mga tugang kan mga autoridad siyempre nagkukuanin na mga impormasyon. Although may mga lead na mga autoridad alagad digdi po mayo pang pinagapapaluwas na pahayag ana PNP. Tapadagos pa po nga ni anda investigasyon. Saka day pa pinagapapaluwas kung iguana sindanin na suspek si mga pangaran. Pero mga tugang pagkatapos kasi investigasyon patapos pagapot-tapot sa pamilya kan na biktima digdi po mga tugang nagkaigwana ni konklusyon ana mga autoridad asin na napagaraman po mga tugang na ana suspect pala duman sa paggadan sa mag-ina kasudma aga kasudbang aga dahil na nakaabot po ni na New Year ano ang suspect pala duman na mga tugang sa mag-ina partner ano yan unsuspect pala duman sa mag-ina mga tugang ano po iyo man sanaan sa indang tugang tugang kadtong biktimang daraga asin aki man lang kaniyo po mga mayo pa man aki man lang mga tugang ka na nasambit ng biktima aber daw yao nagaro si Governor El Villaforte kunon daw ang linya kan sa tuyong mga tugang na istasyon partner ibo at magtarabangan, magkasararo, halato na lang ang eleksyon para sa bakbakan, may hilig mo 2026, mapuo na talaga sila ng triple time sa mga fake news na naman. Pero handa po kami dyan. Handa naman kami dyan na hiligin mo na kanakaabing eleksyon June. Gabos na, punapon, laban sa kuya, sa moyang pamilya. May hilig mo man ng tao din nagbo. Okay. Gobsarong sa kuya muna ba ka Frank Asutero? Mismong ombudsman nagsabi walang masama sa insersyon basta nagagamit ng tama. Kayo po naging 9 years congressman ng 2nd District ng Camarines. Ano po sa tingin nyo nitong mga sinasabing insersyon sa budget? Malino man sa batas yan, may nang maraot sa insertion. Ang maraot, mag-insert ka, tapos gibuo mo substandard project, ghost project. Hindi naman nangyayari yan sa namin ni hindi yan nangyayari. Haloy na kami sa politika, never nangyayari yan. Bakong araw sa partido, haloy ng issue. Regrabeling, corruption, ganyan, flood control, mayong bakal, hilingin mo ang Principilla Highway, hilingin mo ang Daya Highway, Tuwang Highway sa buong Bicol, talagang indulgence corruption. Hilingin mo man ang Daya Highway, pirang nakapangalan ba yan? Pirang bilyon na ang nagasas dyan, hilingin mo sa laang design, grabe corruption. Hilingin mo ang Principilla Highway, nakakarang pa sa inda. O hilingin mo, lubak-lubak, substandard ng mga kinampo. Pinapangaran nila sa Tabiri Minda, pero dahil man sila nasusupog na substandard, baraba, lubak. So, yan ang major issue. Ano pa ang mga highways sa Kamsur na pinangaran sa inda? Anong sitwasyon? Diba po? Okay, si Frank na sa linya. Frank, go ahead, Frank. Governor, good morning. Malinaw kita na antabayanan sa bilog na partido area Tabi. Very timely na digdi sa partido, mas magiging malinaw. Kasi ang issue niyan, laban kan alleged insertions na pigali-gargani duman sa iniluwas ko niyan sa social media and then utakay ni si Congressman Liveste versus duman sa nagkukurahaw na ebidensya na problema sa implementasyon kan mga proyekto digdi sa partido area, lalong-lalo na itong na-wash out na seawall sa Garcetorena, Tabi, Governor El Razor. Iyo, ang ni-repair daanin, dahil bako man yan ang issue. Ang issue, nag-ibo kaming seawall, sheet pipe, namin ang engineer, kung naging ko sa Garcetorena. Inapot ko paano, ginibo nindo yan, sabi ka para masalaba. Anong gusto mo, halabang ampaw?
Swerte nga rin din, nakalanding yan si Presidente, pero sigurado yan, makakasuhan yan. Ang hustisya mabagal, pero yan, aabutin sa kayan. Kasi kahit na anong gibunin na, kahit na anong gibunin palusot, malinaw yan substandard pagkabigo. Doon mo pwede sasabihin na ipagpid mo na yung budget kaya dumaling sheet pa. Hindi mo dyan sarang sa San Jose, sa Tigaon. Ang dami yung baga nakakalat sa social media ng mga picture na ampaw. Isipin mo, garo halo black ang pagkagibo sa sa flood control, halo, mayong laman na bakal. Kung hindi pwede iligar yan, malinaw yan, hiling ng tao, may dokumento. Na-inspect na yan ng project monitoring team ng Kapitolyo, ipo-forward na namin yung sa Ombudsman at yung mga ahensya, arog kan ITI. Halato na lang ninda, yung mga malinaw na ebidensya. Ang mga kalaban naman namin sa politika, siging hanap, siging paraot na may corruption. Hindi iluwas po nila. Bakong araw na fake news mapapaluwas na insertion. Yung nagsagot tama ang sinabi ng Ombudsman, dahil man maraot mag-insert. Ang maraot, yung mag-insert ka, gagamitin mo sa sabihin mong interest. Kung araw ka, contractor ka, dahil man kami contractor. Ikadawa, mag-ibo ka ng substandard, ghost project. Mahal man araw kayo sa second district, sa district. Sigurado, iba kayo sa partido. Ang sabi nililinks ko issue. Kung nililinks ang issue, ang mga pangraot laban sa kuya, at sinungaling ng fake news, sa partido at sa ibang lugar dyan, kinahanin sa Naga City, insertion ba gayang yan? Yung Plaza Quezon ba gayan? Garo insertion yan? I-search nyo. Insertion ba gayan? Tapos kung mahilingan mo, substandard baga, hilingan mo na delayed na baga yung project, hilingan mo overpriced baga. Bakit hindi yan ang issue nila? Opo. Alright. Governor, balikan ko lang ining Cabral files. Tadi di talaga nadadragan pangaran. Bako mo lang po kundi kan iba pang mga congressman. May mga gadaan Kasi nga, nakakamundo na nasisingle out ka. Pero bilang sa po sa nababanggit, may we know please, ano ang stand or ano po ang opinion mo, masasabi mo, regarding sa authenticity kan document na pinagkiklaim ni Congressman Leveste, Governor, sir? Well, init sa gabo sa Malina, nagpalawas sa Secretary din sa mga pipigil sa DPWH. Illegal ang pagkuha niyan, unlawful. Anong sabihin? Biglara pumasok si Congressman Silibigi sa DPWH, opisina ni Cabral, pinilit na kunin yung file, sinaksak yung USB sa computer. Yung computer ni Cabral, maski nga nasa DPWH yan, di ba ibig sabihin? Nagabos ng laog ka ng computer na yan, legal, authenticated. Si Cabral man lang ang naglalagay kayo naman ng mga amount, mga palor, mga proyekto. Naglalagay ng proponent. Naglalagay ng proponent, maski kadana. Si Congressman Hagedorn, proponent pa. Kadana. Nagadan ba si Congressman Hagedorn 2023? Nag-insert na siya 2024? Si Congressman Salvame ng Palawan, ay ng Quezon. Pero pero Palawan ba? Anong tawag dito? Nagadan March 2024. Ang budget deliberation nagpuon. July, August na. Maski nga si Terry Ridon ng People's Roda, nag-insert ng 2025 budget na deliberate ng 2024. Ako pa siya congressman ng 2024. Correct. So, mahiling mo yung file, talaga, questionable, hindi authenticated, hindi official. Pwede man maglagay-lagay ng mga ngaran-ngaran lang yan. Alam mo, ang DPWH, na yan si Cabral, sayang lang talaga na maayos siya. Sila ang pinaka-guilty. Sila nag-tatamper, nakikialam dyan sa budget, pinabago-bago nila. Alam mo yan, ilang dekada magre-request ka ng project na para sa karaayan kan lugar. Nagluluwas. Ang nangyayari niyan, masubmit ang hindi ko ng mga priority project, maluwas ang net sa budget, yung mga kung ano-anong mga project na doon mang pig-request, sila nagigibon yan, si Cabral. So, siya man ang nagigibon na sa diri niyang lista. At kung igwaman mga proponent na sinasabi niya, ang talagang pinaka-guilty dyan, yung inbuilt kasama sa Appropriations Committee sa Congress, kasama sa Finance Committee, sa sa Senate. Ang isang veterano dyan, kung merong Yusek Cabral po sa DPWH, yan talagang
veterano na nagigibo ng mga insertion. Sa Senado, igwaman doon taga-Kamsot, yung Yoli Toblon. Yan na bisto ko yan sa Senado. Yan ang ilang dekada yan nasa Finance Committee sa Senate. Paryado na, pero ngayon, consultant pa. Yan ang naputon mo na yun talaga ang sanay sa mga insertion. Yung Yoli Toblon taga San Fernando. Interviewin niyo yan. Pero may mga kaso man yan. Kung mayroong Yusek Cabral sa DPW, yung Yoli Duplon sa sa Senado, nangunyan retirado na sa Finance Committee, pero consultant pa. Yan ang matibay mga insertion dyan. Yan ang dapat imbestigahan ng Kongreso. Yan ang dapat imbestigahan ng Ombudsman. Alright, Governor, 9 years ka po, sarap ka sa veterano na mga congressman di sa Camarines Sur. Pero just to shed light sa mga paraan tabay po niya to. Is it highly possible, Governor, na ang sarong miyembro po kan House of Representatives may poder, may kakayahan na mag-insert sa budget, considering na, number one, bako man siyang chairman kan House Appropriations Committee or bako siyang miyembro kan Bicameral Conference Committee for a passage of particular budget, Governor, sir? Ang talaga nag-insert niyan, ang speaker, ang chairman ng appropriation. O kaya, member ka ng appropriations committee, vice chairman ka. Ikatulo, ang may aram niyan, yung appropriations committee na hindi member of Congress, yung mga staff duman. Yun ang mga talagang yun din. Matagal na ako sa Kongreso. Di ba may tinatawag silang small committee? Ang small committee kadto, yan, speaker, chairman ng appropriation committee, vice chairman ka, member ka ng BICAM. Yan ang mga involved dyan. Importante yan, malaman ng tao yan. At kung sakali man mag-insert, hindi naman ibig sabihin na insert mo, masama. Mahir ang marami, ma-insert ka, ikaw ang contractor. Diba? Yun. Ikaw mag-i-implement. Tapos substandard, di ba? Yun. Malinaw po yun. Bago na iba kong tanong, Governor, yung ibang mga sister stations na naka-standby sa kanilang mga katalungan na Tandem June? So, anahiling ko lang kayo naman, Governor Frank, parang yung DPWH naglagay ng mga proponent na hindi alam ng mga proponent sa listahan. Kung si project doon ang implementation. Observation ko lang, Governor. Yung proponent parang walang alam. Yung lang DPWH sa lista. Una-una, kasi natin para maintindihan ng tao. Yes, sir. May-ari ka na kumpanya, may mga nagka-cash advance. Nag-cash advance si Juan de la Cruz. Pero nilagay natin ibang pangaran. Sabi mo, nag-cash advance ng 20 mil si Juan de la Cruz, si Roger de los Reyes. Ilalagay mo man lang yan. Ano nangyari? Si Cabral man lang ang naglagay ng mga kung sino-sino. Palito nga rin siya, mga kadana. Kung tunay yun, kung tunay talaga yun, bakit may mga dadan doon? Ibig sabihin, pwede siya na si Cabral at yung mga kasabwat na sa DPWH kaya ni Bernardo na nag-amin na sinandisita, mayroong mga insertion, mayroong mga ginigibo para sa sadirin nila kasama si Secretary Bonoan. Diba inamin ba ni Bernardo yan? Si Shaki Cabral at si Bonoan, may searching sila, nag-aati sila sa komisyon. Pwede man naglalagay-lagay sila ng mga ngalan ng congressman, pero para sa sadirin nila yun. Tama So po. yan ang malinaw. At ang pinakamalinaw na prueba, maski nga ni Gadan, ilalagay nila. Maski nga hindi pa congressman, araw ka ni Terry Ridon, naman na sa congressman ng 2024 budget na ginigibo, para sa 2025, nandun, sabi ko siya daw. So initially based yun, napapaluas man ng mga ngaran, selected. Sabi daw niya, ang nanay raw niya nag-insert, pero mayo man maraot daw. Dapat gano'n man yun, yung mag-insert niya. Bakit niya dinadama yung ibang congressman, tapos yung nanay niya, na inosente da. Iwas rin yung lista, di ba? Okay. Sige. Si Benny Dicena ng EBFM. Benny, good morning. Benny? Morning. Yeah, okay na. Okay na, go ahead. Okay, Governor, good morning. Halipudig di sa Rinconada area. Merry Christmas and Happy New Year po, Governor Elway.
Merry Christmas, Happy New Year dyan sa mga kayata natin taga Rinconada. Reynaldo po. Opo. Speaking of the so-called Cabral files na sinasabing illegal na nakuha po ni Lebiste, ano po ang nangyari sa pagmati mo? Naglulos po baga, according to reports, September 4 pa po pala nangyari itong pagkuha niya kan Cabral files sa opisina ni dating Undersecretary Cabral. Pagkatapos, anhapot po digdi, ano hinalat niyang magadan si Cabral? Ano po sa pagmati mo, sa opinion mo, ang posibleng naging motibo ni Lebiste na naghalat pa nin pirang bulan antes po na ini ibulgar tabi, Governor? Kanina tinat congressman ka, dapat di ka pwede mag-log sa EPWH. Tapos, papasok ka sa opisina, agawin mo yung file na illegal. Wala po yan. Ikadawa, tama ka. September mo pa nakuha. Kung talagang malimit ang intention mo, dapat niluwas mo na tulos. Kung tinatakot mo yung tao na iluwas mo, kung araw ka niya, naghahagod siya ng kondisyon, tapos niluluwas niya, selected. Diba? Pinipili lang niya kung sino niyang gustong luwasin. Tapos, nagpapaluwas pa, talaman, araw ko, dinadami niya si Terry Redonda, may insertion da. Pinangalanan niya si Terry Redonda, may paman congressman. So, kadapat pong questionable dapat sa simbagon ni Lebiste sa gibo niya. No? Yung matbaga, boss, questionable talaga ang files. Hindi dahil na pinapangaranan kami. Kasi, sabihin na natin totoo. May lista baga ang media nandun sa Facebook niya. Isumutotal mo yung sa Camarines Sur. Nag-tripled, nag-mahigit bida ang insertion. Pero ako nag-insert. Bakit si Gabi Bortado may 800 million na insertion? Dahil mini-mention ng media. Si Quinto Dule, guaman insertion. Kung totoo yun, kita yung pinakaalangkaw na insertion, bako man si Dix. Bakit ako pinapangalanan na ako raw ang nag-insert sa Gabos, sa Camarines Sur? Tala po yung lista na yon at sabihin natin ulit, kung totoo man yun, harapin natin. Luwas din yung 4.6 na sinasabing ako nag-insert, di ba? Dahil kung yung mathematics, tinototal ko, hindi ko matotal. Kung tutubodin mo yung Cabral files, nasala. Diba? Opo. So, sabi ni Governor Elry, ano po, questionable na po nga ni si pagkakakuha niya kan inaabot ng Cabral files, questionable pa si timing kan pagpalos siya kan nasabi ng Cabral files. Ano ini pwedeng i-consider na whistleblowing o political welfare? Taarap tamang po baga kung ano ang negosyo ni Lebiste, solar, na grabe po ang itanong pabor ka nakalis sa Administrasyong Duterte. Nakunyan po, pinag-i-stricto na kan Marcos Administration, kaya bigla na sana pong ining naging pinakamaribok na kritiko kan Marcos Administration na ginagamit nyo yan ang Cabral funds, nakadakulagod ang mga nadadamay, arog mo, na sa pahayong mo po nga ni, ika po, mayong ginibong insertions sa nasabi ng 2025 budget po, tabi Congressman, Governor. Ulit, walang mayo marasa insertion. Magdagdag ng punto para sa distrito mo, mayo marawat. Kung kakarahay kami komunidad at kumaring implementasyon. Ang marawat, ang nangyari, nag-insert ang mga public works official, government senador raw, ikaw ang congressman na contractor, substandard. Yan ang marawat, yan ang kasuhan, kulong-gulit. Yan. Ikaduwa, si Lebiste ang pamilya nakakuha ng solar franchise na yun lang ang may franchise sa Pilipinas na nga ako magpag-iba ng 10,000 megawatt na solar sa gobyerno, pero man nakatibo 54 megawatts lang pero 2% lang. So, ano yan, dapat i-usisahin yan dahil may kaso yan, may commitment sa gobyerno. Nakakuha ka ng franchise sa pangako, hindi mo tinupad. Pero kinansilan na po ng yung mga kontrata na yan. Pero pag kinansilan na nga po ka, hindi mo nadibo, kinansilan ka, may damages and may legal na repercussions yan. Ikaw pa, nagluluwas, talaga. Pero napapasikat, napapaepal ng man lang ining ginigito. The question na congressman, kung sino-sino ang mga dinadamay, may mamalinaw na dokumento at may malinaw na ebidensya. So, ano yan? Alam mo sa politika, kung baguhan ka, arap ka kayan.
ilingon ka sa eleksyon, hindi naman pwedeng pero sikat ka, pero doon mo naman dapat na kaya. At ngayon may hiling mo sa social media, sa mainstream media, siya na ang binabanatan kasi question na yung kontrata niya, yung franchise niya. Kada ako lang kinu-question sa iyo. Kasi madaling siya raise ng mga issue sa mga kasama niyang congressman, ngayon siya na ang kinu-question. So, maaraman yan, the truth shall prevail. Lalabas po ang katotohanan, palagi po. Opo. So sa maling sabi, Governor, mukhang hindi prinsipyo ang ipinapakiglaban ni Libistre, kundi ang kanyang personal interest po dahil nga naapektuhan ang negosyo niya. Isa lang po, Governor, from my end. Ang Billionaire News Channel ang nagpalabas po na kan aligasyon dahil ka po na proponent kan 4.6 billion pesos sa sinasabing alleged BICAM insertion sa 2025 DPW's budget para sa probinsya ng Camarines Sur. Have they ever reached out to you, Governor, para makuha mismo ang sa imong side? As in, after pagpalos nila sa indang news channel, magluwas man sa news channel. Ang sa imo pong lado tabi, Governor, have they done that? Malinaw hindi po nila kinontak. Alam po nila cellphone ko, kilala po nila ako. Yes. Palagi naman nag-interview sa akin yan, palagi nila ako pinipicture. Reputableng organization naman yan, pero siyempre, ikaw man yung mga taong siguro, nabibigyan ng maling info na dahil nga nababalidate. Doon sa Facebook post ko, official statement ko, malinaw, sinabi ko, di man ako binigyan ng oportunidad na ma-rebat, masimbag yung mga issue yan. Sabi ko din yan, hanggang ngayon. So, punta. Ang kasi, ang issue dito, nagpaluwa sila ng sala, damage has been done. Marami nag-repost, Yes. lalo na yung asistado sa radyo. Piniprepare na po namin yung kasulatan dyan. Alam mo, ang magaling mong manira isang minuto lang pwede mo raoton ng reputasyon ng tao. Ang hustisya mabagal. Madali lang mag-post. Pero ang hustisya mabagal. Pero may hustisya man pamangiraray. So, okay lang. Mag-repost sila ng mga kasinungalingan, mag-fake news sila. Nagbubukas man. Kasi yung issue ng insert daw ako, saka, inuwas ko anong in-insert. Oo. Kung totoo man yung sinabi nila, o ano nangyari? Na-implement ba? Standard ba? 100%, ibigay ko araw yung lista ninda. At kung sakali man may lista sinda, sigurado, hindi yan na-implement, hindi yan substandard. So, yan ang malinaw dyan. Kasi kung meron talaga silang malinaw na lista, at meron talagang anomalya, dapat niliwas nila yung lista, di ba? Opo. Anyway, Governor, salamat po sa oras mo sa DWEB Kamsur. Thank you po. Ibalik ko po ang linya kay June and kay Frank. June? Tama si Governor Benny, mayo man mga specific na listahan. May detalyado may details. Governor, dito sa pinost ni Libiste, by region niyo, Bicol region only, 86.5 million. Dahil nag-billion. Gabos na congressman niya, hindi nakalista. May ganun nga di Governor Panutis kang Cam Norte. Kabali pa sa listahan. Sa may insertion. Tama ka. Mayo na bagay. Nag-pass away na bagay. Yung ano po. Okay. Frank, baka may mga pahabol pa kita kay Governor? Frank? Okay. Yes, Jun. Sige. Saro lang tabi, okay na? So kayo, Ojo. Yes, go ahead. Opo. Governor, napapangirit lang ako tadigdi kaya sa hilol mo, napangirit ako digdi sa sarong post, tumbukong ko na, post ni Congressman Nelson Ligacion. Ang post niya, kasod mala ini, conclusive na naigo talaga insertion. Ang post niya, kung ang mga insertions ginamit sa Andaya Highway, naayos na sana ito. Ang picture na ginamit niya, itong mga old pictures na part na may bagalubak-lubak na portion kan Andaya Highway. Any reaction, tabi, Governor, sir? Well, sana pakiulin natin kay Congressman Ligacion. Kasi kasuhin niya yung distrito niya. Salamat na binibigyan ng attention ng Andaya. Salamat. Dapat gabos, punahin yan. Kanino ba nakapangalan yung highway niya? Inot. Well, with all due respect, pamalanggalang,
Si Andaya ba nga nagpangaran yan, dati Quirino Highway. Naging appropriation siya, naging budget secretary. Mahilig siya mag-insert. Eh di dapat inayos mo yan. Bilyon-bilyon ang nilag na pondo, pero raot. Alam mo kung bakit palaging raot yan? Eh, sa lang ang disenyo. At hindi mo pwedeng gabain yan ka, boss, ayusin yung disenyo. So, unti-unti pong naayos na yan. At katotohanan, naayos naman. Dati talaga sobrang lala. Ngayon kadakol pa lang mga area na grabe pa man, pero gumaganda na po. Kaya nga ito si Legasyon, umiepal dahil gumaganda na yung ibang areas. So kung maging magayon yan, sasabihin niya siya ang rason. O inot. Ikadua, nagpe-Facebook po siya, nagbablog siya yung Almeta Mabuno High Bridge. Eh ako ang proponent niyan, nung ako deputy speaker ng finance, ako nagtutulak kayan. Malinaw yan on record, sa surat, sa follow-up, na budget ka namin yan, na poon yan. Paano niya bakit siya nag-video-video na garo nag-take credit siya? Nag-congressman pa siya, June 30 pa lang. So kung tutuusin mo, ang budget na pwede niyang i-claim credit, 2028, pwedeng 2025, 2024, 2023, hilingan mo na sa Facebook siya na video post na pinapailing niya yung magayon na highway na ongoing, na mayaman siya talagang ginibo para dyan. Kasi hilingan mo, kung talagang maurag siya, ito malinaw, sabay kami nag-inaugurate for PH housing, yung housing ni Pangulong BBM, nagpunta si BBM sa Dagakan Kapitolyo dyan sa may BMC, inaugurar yung housing. Nag-inaugurar man dyan sa Balatas. housing daro sa Balatas. Sabay po kami nag-inaugurate. Hilingan mo, ilang building na, ilang eskalon na ang nakatagdog sa yan sa 4PH Housing kan Kapitolyo. At hilingan mo yung kung siya, dahil nga ni masisarong pa ako, masisarong halog lang, pero mayot pa. At yung ginibo ng Kapitolyo, nagkwento yung kontraktor sa kuya, kulang-kulang 1 taon dahil tinawan ng building permit. Naghagad pa nga nining kwarta sa kontraktor. Ako kaya kong sabihin ini, yung kontraktor na kakwento, dahil na tinataon ng building permit, inahagadan pa na ang kwarta para tawan ng building permit. So, sabay kami in-inaugurate, lang pa niya yung pagtaon ng building permit. Kami niya, nakatindog na siya, mayo. Kung may hurag siya, ikadua, yung plaza, dyan sa plaza, na Centerway, hinagad niya kay Francisco na maponduhan. Anong status mo niyan? Garosala ang pundasyon, mabagal, substandard. O bakit di niya simbagon yan? Bakit ka daw iluwas ni Legasyon? Anong sitwasyon ng Naga City Hospital? Magayon ba? Maging ba serbisyo? Nagpapa-epal ka na yan. Yan ang malinaw. Yun yan. Congressman na siya. 6 months na siyang congressman. Ano naman ang mga proposed na highways niya? Diversion road. Ano pa ng mga proposed na magagayon niyang proyekto na gusto niyang gibuon sa distrito niya? Eh bakit siya nakatutok sa Andaya Highway? O salamat. Sige, okay. Pero hinahanap namin, ano man ang flagship project niya, ano man ang gigibuon niya sa distrito niya, di ba? Meron ba siyang pinopropose sa diversion road o makiki-ride on na lang siya sa ginibo kong Kamsur Expressway na ang mapoon sa San Fernando, ang luwas, pili. Napopondohan yan taon-taon. Pili Milaor, pinopondohan yan kada taon. Yung mga Almeda Mabolo, pinopondohan yan. Pakuman siya nagpoon kaya. Hangapot ko otro, ano ang priority program niya nagigibo niya in the next 3 years? Diba? So, salamat na nag-Andaya Highway ka. Salamat. Pero hinaalat namin, ako bilang governor, dahil parte kan ang 3rd district sa Camarines, ano pa lang aasahan ko as governor? Ano ang aasahan kang tao sa iya na papaglaban niya sa kakarahay kan 3rd district sa distrito, ining mga masunod na bulan, taon. Yan ang sindagon niya kasi mahilig magpa-epal, kagaya sa Naga Airport, ilang dekada man siyang nagtataram, ngunyan may budget lang. Nagpapa-epal. Almeda Mabolo, nagpapa-epal. Ngayon napupundohan na yung Andaya Highway, papakaray na. Nagpapa-epal. So, ulit,
bago niya, yung dyan sa ano, sabi niya, itong taon matatapos yung plaza dyan sa Naga City. Yan nangyari. Ang basurahan may problema, ang ospital may problema. Diba po, ang sabi ng mayroon yan, bangkarote ang Naga City. O kami man sa Kamsur, nangungutang kami for development and progress. Ang sabi na, bangkarote Kamsur, una, kinutang simbag ko dyan, kung bangkarote ang Kamsur, tayo kami papautangin. Tama dahil. Kaya kami pinapautang ng bangko, maganda ang credit line, maganda magbayad, maganda ang proyekto. Araw CWC, inutang namin yan, kumikita. Yung call center, inutang namin yan, kumikita. Kung yan, i-upgrade namin ng mga hospital, kumikita yan. I-upgrade namin ng mga colleges, dagdagan pa, kikita yan. Gagawa kami ng dialysis center, eye center, kikita yan. School of Arts and Culture, para sa Cabo-Cahobenan, mga gayon na proyekto. So kami nangungutang para mapabilis ang programa at makakabayan. Second, in the country, ang Kamsur po, sa revenues, alam mo dyan, sa kita. Third richest province in the whole country. Ang Cebu richest po, pero ang bonus lang nila 7,000. Yun ang inimpas ko. Sa Camarines Sur, ang total sumo ng incentives, allowances, and others, ang benepisyo sa mga qualified na personnel at employees, 40,000. Mayong LGU na tibo kayan, Kamsur lang. So kung mayong kwarta ang Kamsur, ano nakakatao kayan? Diba po? So malinaw naman po ang mga nangraraot. Puro kasinungalingan lang. Isipin mo ilan yung pamilya na benepisyo dun sa 40,000. Tapos sasabihin nila, bangkarote daw. Paano makakatibo ang Kamsur? Yung mga madali ng proyekto ko mayong kwarta. Then ikadua, Kamsur lang ang zero balance billing sa buong Pilipinas. Pinunan na yan since 2019, 2020. Libreng X-ray, libreng ultrasound, libreng CT scan, libreng blood test, libreng dental, libreng eye check-up. Sa Kamsur lang yan. Ayan yung mga nangraraos sa politika, bakit sa BMC may singil, hindi naman raw zero balance? Bakit raw sa mga privado, hindi naman raw zero balance? Ang sinasabi ko lang po, ang zero balance billing, ang mga serbisyo ng probinsya at mga ospital, district hospital, nakabot ng probinsya. Hindi po ibig sabihin may hospital sa Kamsur na zero balance billing na hindi man namin kapot ng BMC. Hindi man namin kapot ang hospital sa Cabuzao. Hindi man namin kapot ang Mother Cito. Hindi man namin kapot ang NITC. Equal access. Mga privado yan. Ang sinasabi kong zero balance, mga hospital at serbisyo nakapot ng probinsya. So hilingan mo yan ang mga issue na pero niloloko nila ang mga tao. Governor, last 2 points na lang po from my end. Enot, hagad ang takalan po ni reaksyon. Bay nakaabot kaya sa ko yung feedback na sa sarong meeting sa Banuan po ni Calabanga, yaon si Congressman Nelson Degacion, kampangan mga kalyado yata ng mga punong barangays. And igwaning sarong pagkakataon na nagtaramda po si Congressman, again, si Congressman Nelson Degacion na si Governor nga dain naman yan makakare-elect. Sayang ang fundo na ginamit sa iconic Capitol Building tadai matatapos. Any reaction lang po tabi Governor, tanganing madangog kang tao mismo, lalong-lalo ang sa Banuan ng Calabanga. Well, ibig sa boss, ingit lang sinda na ikaw ang Capitol Building iconic, no? Ongoing, nung pinuna na yan, ang dami nagsasabi na imposible. Ngayon nakita mo 70-75%. Sa kakakapot ko, di ba dapat si Legasyon maging proud? Di ba dapat ika-orgulyo niya na ikaw ang iconic Capitol Building sa 3rd District sa Pili? Di ba? So, mahiling mo, marawat ang mga tinataram niya, marawat na intention niya. Inggit lang siya na siya, then nakakaisip ng araw ka yan, at kung meron man siyang naisip, kanya kayang gibuhon. Kasi pag nag-iisip, pinaglalaban namin yung gibuhon. At nangyayari po, pagsiabuti niya ng 5 taon, 10 taon, pinaglalaban namin yan. So, yung kung tinaram na yan, malinaw na kontra siya sa iconic Capitol Building. So, kung tinaram niya yan, malinaw na nasa distrito niya yan sa Pili, kukontrahin niya yan at hindi niya susuportahan. So, okay man yan. Basta pag naaman yan, ay may mga tulisan bandido na may kundi magkontra sana ng mga mararay na proyekto,
Malinaw, on record, mga alam talaga. Inggit, mga mayong maray na intention. Inot, ang Camsur Uptown po sa Rong Global City, Kinigibukan, Kapitolyo po, nasa pili yan eh, nasa third district yan eh. Put ko, ano ka nang ginigibo niya para suportahan niya? Malinaw, abo niyang suportahan dahil napapatutog siya dahil hindi niya kayang suportahan. Inot. Kaya diba, nagluluwas ang personal at political interest niya na pag natapos yung Camsur Uptown, magmumukha siyang maluyang leader hindi siya nakaisip parang kayan. So yan man lang ang mga kalaban namin sa politika. Dahil mayasin ng mga darakulang project na araw kang ginigibukan ng Villafuerte, ako si Midget Luigi, mayasin ng mga araw kaya na proyekto. Wala mayasin ng CWC, mayasin ng mga colleges, mayasin ng iconic Capitol Building, mayasin ng mga traditional express na maray. So since timing na nakakagibo ka yan, nanggaraot na lang, nagko-contract, kadtubaga sa airport ng Naga. Gusto na natin na po na nagrarally pa ang kalaban. Kung yan na napaikod na inibang delegasyon, nagpapakipal. Sabi pa niya, tatabangan daan niya yung mga apektadong farmer. Sinahalat ko, nising ko nga niya, ayos ko na natatao. Diba? Sa paano niya masusuportahan ng programa sa airport ng Naga? Puro paepan man lang siya. Nagpapamiting-meeting na may punto na daakapot ko, ika ba nagpapundo? Ano man ang tinatabang niya sa mga paraoma dyan sa pili? Kasi sinasabi niyang apektado. Bakit daw niya tawan ng financial assistance? Bakit daw niya tawan ng tupad, AIX? Bakit daw niya tawan ng scholarship ang mga ati? Imbis na para kontra sana, kaya man talaga. So, balikan natin yung sa iconic na yan. Okay man yan. Kahit daw yung siya magsuporta, mahaman man yan. Alright, balik tabi sa imo, Tatay June. Yung idagdag ko na nga, ako talaga personal, mayo ko nahiling na originality, saliring idea. Isipin mo, Governor, pati yan Sky Bridge na may funding na, tapos sa Libmanan, tapos Balungay Kabusaw Road, pigki-claim. Nagpatanom pirang Bakawan, nag-claim na siya na ng papatanom naman ng Bakawan na niya Arme El Verde sa Camsur Haloy na. And record dyan sa Kuyan Tabi, Governor. May ulo pala alagdagdag naman natin. Bago siya maghambog bilang congressman, ihambog muna niya ano nag-ibo niya sa Naga City. Kasi niyayabang niya yung plaza na insertion, na substandard, hanggang na yun din nahaman. Ang Naga City Hospital, hilingan mo ka magtakan. Diba? Hilingan mo ang J.C. Robredo Coliseum, na ilang taon siya naging mayor, anong ginibo niya? Diba? Ang Naga City Market, hilingan mo. Paano na mapapagayon ng syudad? Hilingan mo yung CR? Ang City Hall. Ang City Hall Canada City, ang ilingan mo, nagyayabang siya pag may nung mayor siya, pag may bagyo, yung opisina daan niya, evacuation center. Wow! Palman, ba't mo lalagan ng mga evacuation yung opisina mo? Hindi ka makaka-opisina. Inigibo mo lang yan para magpa-epal. Ba't ka nagibo ng mega evacuation center? O ito, ano man ang ginigibo niya sa problema kanba ng Naga City? So, sige nga, bago siya magpa-epal sa Andaya Highway, sa Skybridge, anong solusyon niya sa problema ng baha ng Naga City na konting uran? Baha. Negasyon, sagutin mo ini, ano ang solusyon mo sa problema kan baha sa Naga City na naapektuhan ang buong Bicol, hindi lang taga Naga. Kung nagpapa-epal ka po sa Andaya Highway, ano ang solusyon mo? Ano ang ginigibo mo? Manunungod sa problema kan baha, drainage sa Naga City. Simpabon niya yan. Okay. Actually, yung mga drainage pinabayaan niya, yung mga waterways sa Naga, pinayagan niya yung mga negosyante na tahuban, kaya nagkabahaba. Anyway, Governor, kanina na-announce mo may malaking investment na naman sa Camsur na papasok by 2026. Malaking bagay para sa employment. Alam namin na marami pa kayong mga ginagawa na dinadala sa lalawigan ng Camsur. Sana itong interview natin, yung paliwanag mo sa insertion, napakinggan at gawa nila ng balita ng mga tao dyan na hindi marunong mag-appreciate kundi puro batikos, puro hanap ng diferensya sa mga Villafuerte, Governor El Rey. Well, salamat. No? Actually, okay man yung mga ginigito nila yan kasi lalo natukusog ang samuyang grupo. Alam mo, pag may popular sa mga araw yan, libo-libo mga tao nag-text sa kuya, nagpa-private message.
na support. Aram namin, kaputikan yan. So, kaya nga ni mga araw kong ginigibo ng mga kalaban eh. Kasi, hiling mo kung si Simon nagla-like comment, mayo nga ning nagkakapira siya na. At kung meron man, yun mga trolls. Dahil man tunay na tao. Ikadawa, mga taga ibang lugar, dahil man taga Kamso. Ikatulo, kung ikaw man taga Kamso, mga magino naman, yan ang mga talong kalaban namin sa politika. Mga talunan naman sa politika na mayong credibility, tinalo na po namin. So, magawin nga ni na sige paluwatin na yan at natukusubot ang mga supportadores, believers, supporters, leaders namin na depensahan kami at ikontra yung mga fake news nila. So okay, sige na lang ito simbagong ko lang, kung si Usabal credible na newscaster, bakit yung agom niya dahil napintay niya na pag-ana sa Banuaan Kanlupi. Alam mo yun, si Judy Usabal, kaya nagagana yan na councilor dahil parami niyang kinakalat sa Villafuerte Dacia. Ngayon yan, malinaw na hindi na sa Villafuerte, hinali namin. O daog pa. Incumbent councilor, daog. Si Osabal ba nagdalagang mayor yan, daog. So, okay man lang yan na mag-tirada-tirada sa radyo bilang anak buhay niya na inamin yung bayaran siya. Pero for entertainment, pero ba kung for accurate journalism, ako man siya nag-report ng mga tunay, nag-report siya, attack collect, defend collect, na inaamin niya na bayaran siya. So okay lang yan, hanap buhay man lang niya, pagpigil na lang natin, baka magutom ang pamilya niya, lalong-lalo na ang agom niya, mayo na sa politika, pagbigyan na lang natin yan. Pero kami, may hustisya, pag sila ang pinaram, sila ang ginibo, nagkakaso kami. Okay. Baka nag-aasa pa mag-convert sa pera yung mga batikos niya. Anyway, Governor, maraming salamat sa panahon at siyempre yung mga paliwanag mo sana iiwan natin sa 2025 at i-welcome natin ang mga magandang balita sa 2026. Happy New Year, Governor El Rey. Maraming salamat po. Salamat. Happy New Year at talagang very positive talaga ang mangyayari. Announce natin, January, maraming mga inaugural na proyekto. Aram ko ang presidente bibisita na naman sa January sa Kamsur, mag-inaugurate na isang mega project. Alato na lang natin. Very positive ang mangyayari sa Kamsur. Diyos mabalos at God bless. Happy New Year po sa Indo, sa media, sa EBFM, Radyo Cafuerte, BBS. LB, sa radyo sa partido, kay Frank. Salamat. Diyos mabalos. Thank you, Governor El Rey. Happy New Year. Si Gobernador El Rey Villafuerte kan probinsya ng Camarines del Sur. So sa inyo pong nadanguga ang mga paliwanag kan Gobernador kan probinsya kan Camarines del Sur, mapadapit duman sa issue mga tugang kung sa sinasabitan na pangaran kan Gobernador sa parte mismo kan insertion asin iba pa. Sabi nga ni Kian, mayo man po maraot sa parte mismo kan insertion basta ang budget na ipinagatagama ka na gobyerno napapaduman sa tultul na proyekto and napapakinabangan kan tao. Maraot lang dyan mga tugang sa mga insertion na iyan kung nagkaigwanin na insertion ginamit mo sa personal. Dahil mo man na pinagapatindog ni na mga proyekto o mga GOSA project. Iyan na sala talaga. Dapat kung igwanin binugtak na budget dyan na additional para sa mga proyekto, dapat ibugtak mo sa mga proyekto tanganing mapakinabangan ka na tao. Idigdi pag-aaram niya to sa probinsya kan Camarines del Sur mga tugang na anharos mga proyekto digdi napapakinabangan kan tao, inahihiling partner ang mga proyekto na pinag-i-implementar kanda administrasyon kana mga Villafuerte. And igwalang kaya talaga mga tugang na mga tao na digdi po dahil nakukontento, mas tinatauanin na atensyon na batikuson ana sarong tao kaysa duman sa mga maray na naginibuan na nahihilingkan publiko and pinapakinabangan. Taabo ninda po mga tugang, ang gusto ninda sisa indaman na gustong magtukaw iyo mismo ana ibugtak kaya pangraraot na sanaan na pinagagigibot aram ninda na masakit po na pantayan ang mga programa, ang mga proyekto na pinagigibo kan mga Villafuerte digdi po sa laog kan na Camarines del Sur. And iyan nahihiling po kan na tao. Kadakol po ng mga proyekto
Kadakol ni mga programa na digdi po napapakinabangan talagang haros mga tugang mga kababayan ta nagsasabi nga ni salamat. Ani ba po niya itong mga opisyalis sa nasyonal, maging ibang mga riyon na nagdidigdi, perming tinatawanin natin siyon, inuumaw ang mga programa kan gobyerno provincial kan Camarines del Sur and gusto maninda na madara. Kaya nga ni kadakol kadakol mga tugang nagsasabi sana ini yung mga proyektong ini na nahiling mi sa probinsya ng Camarines del Sur na pinapakinabangan kan mga namamanwaan maidaraman sa samuyang lugar. So haros digdi ang mga department kanda gobyerno nagpapasalamat, CHID nagpapasalamat sa dakulang tabang na itinatao po mga tugang kan gobyerno provincial kan Camarines del Sur sa lado kan edukasyon na sabi ninda dakulang tabang ang programa kan mga bilyaporte pagabot po sa edukasyon sa Commission on Higher Education maging sa parte kan Department of Education. Iyo man ang Department of Health, maging ang Bicol Medical Center, mga tugang, ang Department of Health, nagpapasalamat man kan mga proyekto, mga programa na itinutulod po kan gobyerno provincial kan Camarines del Sur pagabot po sa pag-ataman kan salud kan sa tuyong mga kababayan kaaram niya to digdi po sa laog kan probinsya kan Camarines del Sur ang Bicol Medical Center kung hihilingon mo mga tugang sadit ng maray sadit na pong maraya mga tugang na BMC sa kadakulan ni na pasyente kaya nga ni digdi po yaon na po ang tabang na itinatao kan Pamilya Villapuerte kan gobyerno provincial kan Camarines del Sur pagabot po sa saluda mga tugang tanganing digdi libreng matauanin serbisyo sa tuyong mga kababayan. And iyan proud dapat kita kayan. Proud nga ni kayan ang Department of Health, proud nga ni mga tugang parte kan Bicol Medical Center sa mga programa na pinag-aatod po kan gobyerno provincial kan Camarines del Sur. Kaya ki ligasyon asikasuon mo iniyo po nga digdi sa 3rd district kan Camarines del Sur. Kadakol na dapat kang tawanin na atensyon na nagsabay-sabay ka kadto na inaguraran na itong pabahay ng Pangulo sa gungunyan permi baga alkalde ka pa kan syudad Canaga sinasabi mi niya na hanggang ngunyan daipa na pupuunan ito pong proyektong iyan o ano ang ginigibo kan anong ginigibo ni ligasyon na mga tugang tasagod ngunyan nakatiwangwang samantala nga dyan po sa parte mismo kan pabay ng Pangulo sa daga na pagsasadiri kan gobyerno provincial kan Camarines del Sur labo-labo na ang project labo-labo na ang konstruksyon kaniyo pong mga building kan mga units iyan ang dapat tinatawanin atensyon. Imbis na magparatuyaw ka, tawanan mo ning atensyon kung paano mo mapapakaray asin na matatapos-tapos ang Plaza Quezon kan Syudad Canaga na pinagaba mo. Pinagaba mo, sabi mo, babagon na asin na ang sabi mo kadto matatapos before Piña Francia. Nagtapos na lamang, patapos na lamang ang taon, Mayo pa na natatapos ang project dyan. Yan ang dapat tinututukan mo. Dahil ka makiaram sa iba, taan na mga opisyalis dyan, nagigibo po ninda mga programa tanganing maayos-ayos. So digdi kadakol pong problema, aparte kan 3rd district kan Camarines del Sur, iyo an asikasuhon mo tabi congressman na ligasyon bako an iba. Maray lang kitang makapagpaabot ni na pagtuyaw pero dahi tanahiling na dakol palang tutuyawon sa satuyang natad partikular na sa imong nasasakupan na distrito na daimo po natatawanin atensyon. Bueno, mga tugang inabot na kami nin oras nin pamamaaram, paaram-aram na kita. Inabot na kita nin pamamaaram sa pangaran mga tugang kan sa tuyo na kaibanan sa parte ka na engineering department. Siyempre, yaon dyan si Sir Chief Engineer Ariel Camarote. Sa pangaran na mga tugang kan regular host ka na programa, siyempre si Tito Benji Banata Rivera. Ako po si Junel Cuba, mabaluskan sa pong pagantabay, mapasatuya pulugudan biyaya, patin an bendisyon kan mala Diyos. Salamat po, Basta Barreta, sigurado. Sa umaga, isa sa mga pinakikinggan, Radyo Banat Extreme.
Mula sa Roma 8:1. Ngayon nga'y wala ng kahatulan sa mga na kay Kristo Jesus, na hindi nagsisilakad ayon sa laman, kundi ayon sa Espiritu.